Masayang araw, mga ka-PL. Nagpa-ambush interview na naman si Dayunyor na peke. Mga kababayan, o di ba? Yan naman po ang usap-usapan noon pa. Di umano, ito mga ambush interview na ginagawa sa kanya, planted, kinunsabo yung media at alam niya na ang isasagot. Siyempre, alam niya yung itatanong, kaya masasagot niyang maigi. O eto na nga, mga kababayan, sumagot na po si Dayunyor sa naging pasabog po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nadiskubre nila na napakaraming mga blanco, mga kababayan, sa BICAM pa lang. Na kapag ka ito magiging aprobado na, papasok na po, magiging gaan na ho ito, pwede na po itong parang itamper na lang. Diba? Ganon. BICAM pa lang ho, mga kababayan, yung tinutukoy po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Isidro Ungab. Pero pakinggan po natin, mga kababayan, ang sinabi nitong mamang ito napakalayo. Kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan, kung tama ba ang naging sagot niya. Daming palpak. O eto na ho, panoorin na po natin ang video. Niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item? He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. That's my reaction. Ano po napansin nyo, mga kababayan? Ang pinagdiinan niya ho, eto napansin ko lang to walang iba kundi gaana mismo, mga kababayan. Ang tinutukoy po, Dayunyor, ni dating Pangulong Duterte, sa BICAM palaang. Magkaiba ho itong BICAM at saka dito po mismong sa gaana. BICAM pa lang bago maging GAA po, Mr. President. Doon po na-discover na napakaraming mga blanco. Ngayon, pag lumusot ito sa BICAM, pumasok na, maging GAA na, napakadali na lang pong itamper niyan, Mr. President. Pero itinutukoy nyo, GAA na mismo. Kita nyo, mga kababayan, para makalusot lang itong si Dayunyor. GAA ho ang itinumbok niya. At napapaghalata nga naman talaga, mga kababayan, ang katamaran nitong mamang ito. Siya na ho mismo may sabi, anong gagawin namin? 4,000 pages po ito. Alam naman, isa-isahin namin yan. O kita nyo na, katamad nitong mamang ito talaga, mga kababayan. So, ibig sabihin, kaya siguro nakalusot yon. Pirma lang ng pirma itong mamang ito. Wala, sige, pirma. Hindi ho, inuusisa yung napakakapal na mga pipirmahan niya kung ano po ang nilalaman nito. Di ho ba, ang dating Pangulong Duterte, lagi niyang ikinikwento, lagi niya pa nga sinasabi, hindi, huwag ka na magpresidente, nakakapagod dyan. Magsimula ka alas 8 ng gabi, hanggang madaling araw ka magpirma. O tapos nire-review mo pa, binabasa mo pa. Siya! Sa kanya na mismo may nanggaling. Ang dami mo niyan
4,000 pages po yan. Isa-isahin pa ba namin yan? Tapos, ang masakla pa, mga kababayan, tayo pa inutusan. Gusto nyo? Tignan nyo na lang sa website, makikita nyo naman doon kung mayroong mga blanco. Sir, mawalang galang na po, Mr. President. Kayo po ang naaakusahan. Kayo po ang maglabas ng katotohanan kung totoo man yang sinasabi mo. Kayo po ang magpakita ng ebidensya na patutunayan mong mali ang sinabi ng dating Pangulong Duterte. Hindi ho kami ang uutusan mo. Napakarami niyo pong tauhan dyan na walang silbi. Pinasasweldo ninyo mula sa kaban ng bayan. Pagtrabahuhin nyo yan. Ha? Pag nyo ho kaming uutusan. O kita nyo nga naman mga kababayan. Yun po ang palusot niya. Sagaan na daw mismo. Hindi ho eh. Hindi nyo ho kasi naiintindihan. Parang ang kwento yata sa inyo, malay natin, baka may nagkwento sa kanya, mga kababayan. Oy, teka, Mr. The Junior, gano'n. May pasabog ang dating Pangulong Duterte. Kasama si Congressman o Representative Ungab na ganito daw, ganyan. Iba yung kwento yata sa'yo. O hindi naintindihan nung nagkwento sa'yo, baka bangag. Panoorin nyo mismo yung video. Yung programa ni dating Pangulong Duterte at saka ni Representative Ungab. Nang maintindihan nyo po ang lahat ng mga pinagsasabi nila, hindi yung makinig ka lang sa mga kwento-kwento. Baka mali ang pagka-deliver sa'yo at yun ang pininiwalaan mo. Kaya ito ang isinagot mo sa ambush interview mong peke. Ha? Hindi nyo naiintindihan. Kaya tuloy, lumalabas dito sa ambush interview mo, bangag ka pa rin. Ang layo ho ng sagot ninyo sa pinag-uusapan doon sa programa ng dating Pangulong Duterte sa kanilang YouTube channel. Abay, pakinggan nyo pong maigi at maliho, Mr. President, na sabihin nyo po in public na ganyan kayo klase magtrabaho na hindi nyo pala inuusisa. Kahit po napakakapal niyan, kahit po umabot pa na isang dipa, ang patong-patong na mga papel na yan, karapatan nyo pong usisain yan, isa-isahin nyo po. Reviewin ho ninyo kung sang-ayon ba sa inyo ang mga dokumentong nasa inyong pipirmahan nyo na. Hindi yung, hala sige pirma lang kayo, ayan tuloy, nalusutan kayo. Buti na lamang at na-discover nila Pangulong Duterte at ni Representative Ungab na sabi sa taong bayan, aba, maling-mali ho yan, sir. Ngayon, ang hinahanap po ng tao sa inyo, maglabas po kayo ng ebidensya na mali ang paratang ng dating Pangulong Duterte at ni Representative Ungab. Nang makalusot ho kayo sa mga aligasyong ibinabato ho sa inyo, nakakasira ho ito, syempre, kayo pa naman din ang Pangulo. Aba, gawan nyo po ito ng remedyo, Mr. President. Ha? Lalo ho kayo masisira dito. Ay ako, concerned lang ako sa inyo. Ha? Concernan ba? Ha? Pero ang tukoy ko talaga dito, maglabas kayo ng resibo. Pangontra doon sa mga pasabog ng dating Pangulong Duterte. Para meron kaming tatanawin o titignan ng mga dokumento kung sino ang mas tama. O baka kasi naman, di ba? Maaring planted lang din yan. Pwede naman gano'n di ba? Ginawa lang yun sa Bicam para sirain ka. Malay nyo, baka merong isang tao na umaahas na sa inyo dyan. Ha? Malay mo, baka yung pinsan mo, inaahas ka na. Gusto ka nang patalsikin.
O, di ba? Gumagawa-gawa na lang ng kung ano-ano para masira ka. Diba? Maglabas ho kayo ng inyong pangontra doon sa mga naging pasabog ng dating Pangulong Duterte. Okay? Mga kababayan, pansin nyo? Ang layo ho ng sagot niya. Baka kakatapos lang, nasa alapaap pa yung pakiramdam niya. Ayos, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.